Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Duterte! Mabuhay! Send him home! We want him home! Bring 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 him home! ICC, send him back! Send him back! Send him back! Si Duterte ay inosente! Send him back! Send him back! Ladies and gentlemen, let's give a round of applause. Thank you so much. Executive Secretary Miguel Dea. Bingbong Miguel Dia. Aldo! Pakulik din ito ba? Kanina para makita si... Para makita si Sir, mamang storya, ipakita. Ilambak ko maniro. Relax dong. Pulang si Pundra. Atas apa yun? Nasa kumata. Mayong itag kamay. Mabuhay! 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 Magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino na nandito sa Netherlands, iba-ibang parte ng Europa at mundo na gustong pauwiin na ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So walang tigil na mga masisipag at mapagmahal na organizer. Salamat mga langga, na salamat. tuloy na suporta at pagdarasal at pagmamahal kay dating President R. Duterte sa kanilang mga dakilang gawain. Noong ako po ay napagsabihan, Salamat mga langga, salamat mga langga, no? noong ako po ay napagsabihan na magsasalita ako sa ngayong hapon na to sa inyong sa harapan nyo, ako po ay nabigla dahil naisabi ko na lahat ang gusto ko sabihin. Gusto ko sabihin, iisa lang ang best friend ni Rodrigo Romulo Duterte. Ang best friend niya, kayo, lahat kayong Pilipino. Lord na ako. Lord? Itugnaw na. Ha? Ano mo na? Tapang Baka na di vlog. Naya na pagkanda. kung hindi kayo ang mga Pilipino, nakitang-kita kung pinagsilbihan niya ng tunay na may tapang at malasakit. Tapang dahil sa lahat ng bagay na dapat gawin tulad ng pagpapalaganap ng peace and order, laban sa droga, korupsyon, laban sa tanimbala, pag-ayos ng kalikasan at tinatawag nating independent foreign policy ay ginawa niya para lamang maprotektahan ang bawat Pilipino. Malasakit dahil inayos niya ang problema ng mga Pilipino na mabigyan ng bawat isa na tamang healthcare, pabilisan ang pagproseso at pagkuha ng passport at patagalin ng 10 taon ang bisa nito. Bigyan ng tamang edukasyon ang batang Pilipino, ayusin ang mga paliparan at daungan ng mga barko sa ilang bayan sa halos lahat ng magagandang lugar para maayos ang turismo. Tamang pakain, doblehin ang mga sahod ng mga sundalo at kapulisan. Simpleng pagpapahaba ng driver's license sa 10 taon at marami pang iba. Thank you. Higit sa lahat ay nilabanan ang COVID sa mabuting pamamaraan. Sa totoo lang, bukas, Wala halos mga langga. Sorry na mga taon lang ang nagawa niyang trabaho sa pagkapangulo. Dahil sa 6 niyang taong panunungkulan bilang Pangulo, matapang niyang pinatupag ang epidemyang COVID na nalagpasan natin noong patapos na ang kanyang termino. Ito, buhay tayo. Kaso meron tayong bagong sakit.
ang nawawalan sigla ng Pilipino. Thank you po. Dahil sa walang nangyayari sa 4 na taong paninimbihan ng kasalukuyang administrasyon, Pati cellphone ko muna huwag giniginawa. na natin pag-usapan yon at kitang-kita naman natin ang mga nangyayari. Unti-unti nang nilalabas ng taong bayan ang tunay na nararamdaman nila na ipakita ang resulta ng huling eleksyon. Napakarami kong kwento at mauubos ang oras ko dito pag pinag-isa-isa ko ang kanyang nagawa, pero magbibigay ako ng iilan at sari-saring kwento sa bawat isa. Sa passports, alam nyo, nag-iisang buwan pa lang siya'y Pangulo. Napadaan siya sa may foreign affairs. Nakita niya, ano yung mga taong yan? Bakit sila pumipila? Ang sabi sa kanya, Sir, pumipila yan para sa passport. Bakit sila kailangan pumila? Kailangan, dapat ibigay na lang ng gobyerno yung passport na yan. Ayun. Sabi niya, sa loob ng 2 linggo, gusto ko na wala nang pumipila para muli na kanilang passport. Natupad ho yun. Sa airports at sa mga daungan natin, ang sabi niya, gusto ko ayusin natin lahat ng ating paliparan at lahat ng daungan ng barko. Kawawa ang Pilipinong tao. Wala tayong magagandang airports, wala tayong magagandang daungan, pero napakaganda ng ating mga tanawin. Pinagawa lahat sa loob ng 1 taon. Shout out sa inyo mga langga. Shout out. Ang PGH, isang araw bumisita siya sa PGH. Tinanong niya mga doktor, ano ang mga kailangan natin Ari ko dito? na. Sabi sa kanya ng doktor, kailangan ho namin ng pera at walang nangyayari dito. Tinawagan niya isang tao. Shout out to Kabangkalan. Kaya mo po magbigay ng 100 milyon para sa PGH? Sabi ng tao, yes sir, bigyan mo na 100 milyon. Sabi niya, hindi 100 milyon ngayon, 100 milyon buwan-buwan. Pero tinigil nila nung nawala na tayo sa posisyon. Around the world. Isipin nyo, 100 milyon, may Salamat sakit lang ka, ka, salamat din, pwede ka nang fighting. pumunta sa ospital, may gamot ka na, Yes. mako-confine ka, libre lahat, Shout out nawala. from Quiet. Ang Boracay, Quiet. sabi niya sa akin, Bingbong, kaya ba natin sarahan ng Boracay? Sabi ko, bakit? Marami parang sama na ng itsura ng Boracay. Teka Sabi ko, bigyan mo ako ng 2 araw. Kaya pala Pag-aaralan ko. yung camera, wait lang. Aba, nung hapong yon, sa cabinet meeting, hindi ko na napag-aralan at sabi niya, sarahan ko yan 3 araw from today. Ngayon, nakita na natin ang ganda ng Boracay. Yes! Sweldo ng mga men in uniform. Yes. Sa kuwan dito. Maraming mga finance men ang nagsabi huwag nyo ibigyan, mahihirapan tayo. Sabi niya, hindi. Naibanggit ko na yan. Oh, dito naipangako medyo ko blurred, yan. mga langga, dahil sa Ibibigay camera ko basa. yan. Binigay niya. Salamat Ang tayo. driver's license. Sabi ko sa kanya, Mayor, may naibigay kayo sa mga taong bayan ngayon. Ano yun? Sabi ko, itong driver's license, 10 taon na. Bakit? Nasabi ko ba yan? Oo, sinabi niyo, bibigay niyo gagawin 10 taon. Isa ako sa mga beneficiary ng driver's license. Kuwan dahil yung camera. Sabi ko, Mayor, tingnan niyo yung driver's license ko hanggang 2032. Patingin. Tinignan niya, kulang mo akong picture. Then, sinolling niya yung driver's license ko, sabi niya sa akin, Hong Kong, Ashley. buhay ka pa ba sa 2032? Sabi ko, Mayor, huwag mo naman akong papatayin. Tanungin mo lang kung marunong ba ako magmaneho sa 2034. Iilan ito sa mga kwento na aking mapapaabot sa inyo. Marami pang iba. Pasensya mga langga ha. Hindi po yan yun mga kwento. Totoo po yun. Ang Pilipino at ang kapakanan ng bawat isa ang parating nasa ulo niya. Alam nyo, to be exact, 72 days na si PRRD sa kanyang piitan. Hanggang ngayon, ang prosecution sa ICC ay humihingi pa ng panahon
sa pagsusumiti ng kanilang ebidensya. Hindi siya pinapayagan tumanggap ng mga bisita kung hindi ang Council of Record at ang immediate members ng kanyang family. Hindi biro ang pumunta ng Netherlands magbuhat sa ating bayan. Napakarami mula sa Pinas at sa iba-ibang parte ng mundo na gusto siyang mabisita, pero ayaw naman silang payagang bumisita. Subalit, ang prosekusyon na hanggang ngayon ay naghaharap pa ng ebidensyang isasampa sa kanya ay tuloy-tuloy ang pagdedelay ng kaso. Ngayong araw na ito, masaya tayong lahat. Dito at napakarami natin magkasama-sama. Ako, nakasama niyan dumating 72 days ago. May tuturing maswerte at masaya dahil damang-dama ko ang pagmamahal at suporta na binibigay ng mga tao dito sa akin ng mga Pilipino sa Netherlands at iba-ibang parte ng Europe. Paano naman kaya ang kalagayan ni PRRD na nag-iisa sa kanyang at walang kasama sa kanyang pilitan dahil lamang tama niyang isinagawa ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno ng bayan? Huwag tayong tumigil hanggang hindi natin siya maibalik sa ating bayan. Tuloy natin ang suporta, pagdadasal at pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Bring PRRD home. Let's bring PRRD home. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bring him home! 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 Bring him home. Tugnaw na. Maraming salamat po, Sir Bingbong, Wala. Buto may ang pambansang best friend ni PRRD.